So welcome sa ating lecture 7. So natapos na natin yung linear loads and area loads. So ngayon earthquake naman tayo. Pero punta muna tayo ng reference load definitions. So magde-define tayo ng live load. Ang gagawin natin, mag-group tayo. Then ayan, select natin. Select natin guys, then after nyan, create tayo. Control G. Then floor. Then yung name ay rooms. Rooms na lang. Okay, and then assign natin siya. So yung rooms natin yan lang. So associate natin. And yun. Highlight. Okay. Okay naman. Then live load. Add tayo. Punta tayo ng floor load. Then sa group. Matic nandyan yan. Rooms. Ang ating pressure ay 1.92 kilopascal. Then global Y. And then add lang natin. Close natin. Next is yan. Check natin kung okay ba. Kung nag-apply ba talaga. And then proceed na tayo sa seismic definition. So para to sa earthquake. So yung mga input natin dito, example lang to guys. Click muna natin tong type. Ang pipili natin dyan ay yung UBC 1997. So sa mga example na ilalagay ko sa parameters na to, nakabase pa rin to sa NSEP guys. So yun, dapat NSEP guided tayo. So gayahin nyo lang yung step by step na gagawin ko hanggang dulo. Dito ay click natin yung 4. And then $1.5. So ayan, then okay na ba? Add lang natin. So add natin, so yun. Then click natin yung reference load. Click natin yung dead load. Dito sa factor, dapat yan ay negative. Negative 1 dapat. Kasi yung mga loadings natin is nag-a-act siya downwards. Yan, negative. Then sa live load naman, 0.25 yung gagamitin natin kasi 25% lang naman yung gagamitin kapag live load. Kumbaga hindi 100% compared mo sa dead load. And then add lang uli. Close natin. Next is mag-a-apply naman tayo ng wind definitions. So add lang tayo. And then napipili natin ay ito. ASCE 2010. And then i-name natin to ng windward. Windward positive X. And then add lang natin. Next is leeward. Leeward positive X. Then huwag natin kalimutan i-click yung AAC 2010 guys ha. Add lang uli. Next, windward Z naman. Windward Z. And then leeward Z.
Then ASCE 2010. Then add lang natin. So click natin yung mga windward, leeward na yan. Kaya then add tayo. So dito generate tayo. Ito guys, nakadepende pa rin to sa structure natin sa ating building. So dito sa structure na ginagawa natin ngayon, category 1 tayo. Then ang ating wind speed ay 250 kph, and then sa exposure naman, exposure D tayo. Then apply lang natin. Punta tayo sa main building data. Then dito, nakadepende ito sa axis natin guys. So along X, yan. Input lang natin. Not naka-meters to lahat. Then apply lang natin. Huwag kayo malilito doon guys medyo tricky. And then windward muna. Tapos apply. Then okay. So ganun lang uli sa leeward. Close natin, then add tayo. Click, then add. Same process lang. Follow nyo lang guys. Ganun pa din, apply main building data. Then 6 building height natin ay 6 din. Ayan, then naka-meters dapat lahat. Dito naman sa C, mag-iiba yung natin dito guys yung basis natin sa axis. So medyo nakakalito talaga to. Apply natin. Then main building dito. Dito magbabago. So yung building height natin 6 pa din. Dito yung along sa wind L natin ay 6 na. Kanina 15 yan. Yan, ngayon 6 na yan, then ito na yung 15. So kumbaga nag-rotate tayo ng 90 degree, parang ganun. Then naka-meter lahat. Apply. And then windward. Yan, ganun lang. Apply natin. Then okay. Sa leeward, ganun lang ulit. Generate. Add tayo, generate. So yun guys, okay na. Ayan, meron na tayong wind definitions. The next, balik tayo ng load cases details. Then, click natin tong una. Then add tayo. Click natin yung seismic loads. Ayan. So dito follow nyo lang tong ilalagay ko dito guys. Medyo nakakalito lang siya.
Oops, dumoble ata yung sa negative positive din natin. So, pwede tayo mag-delete dito guys kapag may nagkamali tayo. Delete lang natin. Then, add ulit. Close natin. Then, next, sa ano tayo? Sa dead load. So, add tayo. Click natin yung repeat load. Then, click natin yung reference load. Dead load, lipat natin. Then, yung factor natin, gagawin natin negative. So, ayan, negative 1. Then, add natin. Ganun din sa live load. Repeat load. Then, reference. Click natin, lipat natin sa kabila. Then, negative din. Kasi nga, downwards tayo guys. Add lang natin. Next, proceed na tayo sa wind. So, ito medyo madami to. So, may follow nyo lang tong mga i-add natin. So, click natin wind load. So, type 1 and add. Then, dito sa windward natin, meron tayong dalawang type, yung type 1 and type 2. Tapos, negative X. So, add tayo. And ganun din sa negative X. Add lang ulit. Click natin ulit yung wind load. So, same lang, positive X. Then, the factor natin is 1. Dito, positive. Then, ganun din sa positive Z natin. Same process lang guys. Follow nyo lang. Pero dito, type 3 na tayo. Type 3 and 4 gagamitin natin sa Z guys And syempre, meron din siyang positive and negative Z. Then last, add ulit. Ayan, yun. Okay na. Close natin. So, click natin guys, isa-isa para makita natin. Yan. Then sa Z. Yan. Windward, leeward. So, yung blue yung naka-highlight guys Ayan yung ating live load and then yung dead load natin. So, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo.